Mabuhay! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Senate Bill 1299 o mas kilalang Mahiya Naman Kayo Act. Senator, una po sa lahat at para maintindihan ng mga nanonood po sa atin, ano po ba ang tinatawag na congressional insertion? Magandang tanong yan, ha? Ang congressional insertion ay ang tawag sa pagdaragdag ng mga provision, proyekto, pondo sa pambansang budget na hindi bahagi ng NEP. Ito po yung National Expenditure Program na nanggagaling po sa executive branch. Karaniwan po itong nangyayari sa proseso ng deliberasyon ng Kongreso sa pambansang budget, kung saan po may ilang mambabatas ang nagdadagdag ng proyekto o pagbabago sa General Appropriation Bill. Legal ba o bahagi po ba ng legislative process ang congressional insertion? Masasabi nating bahagi ng kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng budget. Ang pagsusuri at pagbabago sa panukalang budget na galing sa executive. Ngunit, nagiging kontrobersyal ang congressional insertion kung ito'y isinasagawa ng walang sapat na transparency, hindi alinsunod sa plano ng pamahalaan, o kung ang proyekto ay pinapaboran lamang ang interes ng iilang mambabatas kaysa sa kapakinabangan ng nakakarami. Mapunta naman po tayo sa inyong panukalang batas na Senate Bill No. 1299. Bakit po pinamagatang Mahiya Naman Kayo Act ang panukalang ito? Ito po kasi parang parang hamon at paalala. Kapag ang mambabatas ay patuloy na makikialam sa proyektong hindi naman niya trabaho, dapat mahiya siya sa taong bayan. Ang titulo ay matapang, pero ito po ang damdamin ng tao. Sawa na po sa pakikialam at patronage. Hindi po ba ito pag-aalis ng kapangyarihan ng Kongreso sa usapin ng budget? Hindi naman po, kasi ang Kongreso ay mananatili pa rin sa kanyang constitutional power of the purse. Sila pa rin ang mag-aaproba ng budget. Pero ang pagpili ng specific projects, doon po sila bawal makialam. Ang oversight at pagbabantay sa pondo ay nananatili. Pero wala na po silang kamay sa pagpili. Senator, paano po ito makakatulong sa laban kontra korupsyon? Malaki po ang may tutulong nito kapag wala ng insertions at personal na pakikialam. Mas maliit ang pagkakataon ng, alam niyo po, yung mga under-the-table deals. Mas magiging transparent ang sistema dahil lahat ng proyekto ay dadaan sa tamang proseso. At makikita ng publiko online kung saan napupunta ang pera. May parusa po bang nakalaan sa mga mambabatas na lalabag sa probisyon ng panukala? Dapat? Opo. May tatlong antas po. Una, censure o suspension ng kanilang kapulungan. Pangalawa, administrative sanctions. At pangatlo, criminal prosecution kung sakop na ng anti-graft law at code of conduct. Kaya malinaw po na hindi lang sermon ang kapalit nito, hindi lang kwentuhan, kundi tunay na pananagutan. Senator, hindi po ba't may historical precedent na dito, lalo na noong pork barrel scam? Opo, tama po kayo. Ang pork barrel scam ay malinaw na halimbawa kung bakit delikado ang pakikialam ng mambabatas sa proyekto. Dito lumalabas ang ghost projects, ang mga multo, overpricing at patronage politics. Kaya kung nais nating hindi na maulit, kailangan po natin talaga ng batas para malinaw ang pagbabawal. Senator, ano po ang masasabi ninyo sa pananaw na ang mga proyekto ng mambabatas ay mahalagang koneksyon sa kanilang constituents? Ang connection po ay hindi dapat sa proyekto, kung hindi sa serbisyo. Ang mambabatas ay konektado sa tao sa pamamagitan ng batas na kanyang ginagawa at ng oversight na kanyang ginagampanan. Kapag
proyekto ang basihan po kasi parang nagiging transactional lang ang relasyon, hindi makatao. Hindi po ba mas magastos kung LGU ang mangunguna dahil kailangan pa ng coordination sa national agencies? Naku, hindi po. Mas makakatipid po nga dahil mas mababawasan ang duplication o ang tinatawag nating white elephant projects. Ang gastos po kasi ay mas sulit dahil ang proyekto ay tumutugon sa totoong pangangailangan. Ang national agencies ay magbibigay ng technical support, pero ang direksyon ay galing sa lokal. Paano po ito maituturing na pagpapatuloy ng laban sa pork barrel na idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema? Ito po ang natural na kasunod. Kung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang PDAF, tungkulin ng Kongreso na gumawa ng batas na tuluyang maglalagay ng proteksyon laban sa pagbabalik ng ganitong sistema. Sa tingin po ba ninyo, susuportahan po ba ito ng mga kapwa nyo mambabatas? Alam mo, sa tingin ko, marami ding mga mambabatas ang susuporta dito. Pero, ang pagpapasya ay ipauubaya ko po sa kanila. Makikita natin ito kung ito bang panukala na ito ay makararating sa plenaryo. Senator, ano po ang inyong panghuling mensahe sa publiko tungkol sa panukalang ito? Ang aking mensahe ay nakapaloob sa salitang serbisyo publiko. Dapat hindi tayo mawala doon. Kapag ang isang public servant ay nabubuhay sa usapin ng parang parang naglalagay ka lang ba? Yun lang. Pagka gumagawa ka ng mga proyekto at doon ka nakatuon, wala ka dun sa trabaho mong gumawa ng batas. No? Kasi dapat bilang mambabatas, yun. Ikaw ay gumagawa ng batas. At kung hindi man sa paggawa ng batas, dapat tinitingnan mo yung mga batas na hindi na aplikado sa panahon ngayon. Kasi lalo na sa oras na to na punong-puno ng iskandalo at bilyon-bilyon, trilyon ang pinag-uusapan nating nawawalang pera na ito'y inutang lang, yun ang masakit Ang nawawalang pera ay inutang pa natin, di ba? Kumbaga, adding insult to injury. Ganon Kaya dapat kaming mga mambabatas, sa amin manggaling. Hindi dapat to manggaling sa ibang ahensya na pagbabawalan kami. Mas masakit yun. Pinupulis ka ng iba, di ba? Dapat kami mismo na mambabatas, ipulis na namin ang sarili namin. Kumbaga, linisin na namin yung sarili naming bakuran. At itong ganitong mga iskandalo, dapat nang matapos to. Dapat kami ang mag-umpisa. Hindi yung inutusan ka. Di ba? Masakit yun, yung inutusan ka. Dapat sa amin na mismo manggaling. Yun lamang po. Maraming salamat.